Ako si Jade Buhoy at narito ang mga nagbabagang balita. Ipinapanawagan ni Camarines Sur Representative Luis Raymond Villafuerte Jr. ang maagap na akreditasyon at pagbili ng bakuna kontra sa African Swine Fever o ASF. Nais ng mambabatas na dinggin ito ng Food and Drug Administration o FDA at Bureau of Animal Industry o BAI, gayong napatunayang epektibo laban sa ASF ang paggamit ng Vietnamese-made na bakunang AVAC. Sa pamamagitan nito, inaasahan na masugpo ang ASF at makabawi ang mga hog raisers at muling patatagin ang kanilang mga produktong baboy sa kanilang sakahan. Pinasinayaan ng Department of Tourism o DOT nitong kamakailan lamang ang Tourist Rest Area o TRA sa Island Garden City of Samal o Igacos, isa sa mga hiyas ng turismo ng Davao del Norte. Alinsunod sa mga TRA na naunang natapos ng DOT at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, ang pasilidad ng turista sa Igacos ay nilagyan ng free-to-use at madaling gamitin ng mga amenity tulad ng malinis na banyo, charging station, lounge area at lactation room para sa mga nagpapasusong ina upang magbigay ng kaginhawaan sa mga manlalakbay sa pagtungo nila sa bawat destinasyon ng turismo ng bansa. Ang TRA sa Igacos ay ang ikatlong pasilidad na nakumpleto at na-turn over ng DOT sa mga local government units, kasunod ng mga TRA sa Medellin, Cebu at Manolo Fortic, Bukidnon na natatandaang pinasinayaan noong ika-10 ng Hulyo at ika-4 ng Agosto. Sa kabila ng pagtaas ng presyo sa gasolina, binigyan diin ni Senadora Grace Poe ang dagdag na pasanin na kinakaharap ng PUV sector at commuters matapos itaas ang minimum fare noong nakaraang taon. Hinimok ni Poe ang Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na gumawa ng mga alternatibong solusyon upang maibsan ang pasanin ng PUV operators at mga pasahero. Dagdag pa ng Senador, nararapat lamang na gamitin na ng DOTR ang pondo sa fuel subsidy na nagkakahalagang 3 bilyong piso pagkat matatapos na lamang ang taon at hindi pa rin ito lubusang napapakinabangan. Kami ay magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Jade Buhoy, tumutok sa mga pinakahuling ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga nagbabagang balita. Nanawagan si Department of Trade and Industry Secretary Fred Pascual sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nation na resolusyonan ang isyu sa kalakalan na kinakaharap ng mga bansa sa Asia. Ayon sa kalihim, maaaring maisakatuparan na ang resolusyon sa pamamagitan ng paglinang sa ASEAN Trade in Goods Agreement o ATIGA dahil ang mga benepisyong dala nito ay makakatulong sa pagkakaroon ng preferential market access sa Pilipinas at mga karatig bansa. Pinahayag din ni Pascual na ang bansa ay nakatuon sa pagpapainam ng National Single Window o TradeNet para mas mabilis ang hakbang sa makabagong kalakalan. Batay sa Northern Luzon Command o NOLCOM, namataan mula sa kanilang Littoral Monitoring Detachment ang 22,474 na mga dayuhang barko sa maritime territories ng bansa. Nakaposisyon ang monitoring detachment nito sa mga lugar ng Zambales, Ilocos Norte at Bataan. Matatandaang nagsagawa ng 60 air patrols at 30 surface patrols ang NOLCOM na layong tiyakin ang seguridad ng teritoryo ng Pilipinas. Bumungad muli sa mga motorista at driver ang taas singil sa produktong petrolyo ngayong araw. Magtataas ng 20 sentimos sa kada litro ng diesel at higit pisong taas presyo sa kada litro ng gasolina habang 70 sentimo naman para sa bawat litro ng kerosene. Samantala, ilan sa mga gasoline stations sa Quezon City ang nagpatupad na ng taas presyo sa gasolina. Kami ay patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Jade Buhoy, tumutok sa mga pinakahuling ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, pagdami ng
Ako si Jade Buhoy at narito ang mga nagbabagang balita. Nagbigay ng abiso ang National Wages and Productivity Commission o NWPC sa Wage Board na tugunan ang pagsasaayos ng wage distortion sa mga kumpanya. Ito ay matapos ang kamakailang paglabas ng panukala hingil sa 40 pisong taas ng minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ang abiso ay sa ilalim ng Wage Advisory No. 1 Series of 2023 kung saan layo nitong gabayan ang mga kumpanya upang maiwasan ang posibleng pagkakaroon ng wage distortion matapos maipatupad ang minimum wage orders. Ayon sa NWPC, nakaantabay ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards upang tugunan ang suliranin hingil sa wage distortion ng mga kumpanya. Sa mga proyektong itinaguyod ni Senador Cynthia Villar, lumalabas na ang mga kababaihan ay mayroong pinakamaraming bilang nakasapi rito. Tunghayan ang buong balita mula kay Daniza Lopez. Bilang masugid na taga-suporta sa women empowerment, inilahad ni Senator Cynthia Villar na karamihan sa bilang ng mga kasapi sa kanyang 3,000 community-based livelihood projects ay mga kababaihan. Ang mga proyektong ito ay ang mga Water Lily Handicraft Weaving Enterprise, Handmade Paper Factory, Coconut Weaving Enterprise, Charcoal Making Factory, Organic Fertilizer Production, Waste Plastic Recycling Factories, Bamboo Processing at Agricultural Programs. Ayon kay Villar, ang pagbibigay suporta sa mga kababaihan ay may kakayahang palakasin ang lipunan para sa ikauunlad nito. Binanggit din ni Villar na sumusuporta siya sa advokasya ng Young Women's Christian Association of the Philippines na layuning pangalagaan ang mga kababaihan mula sa pang-aabuso at pagbibigay oportunidad na magkaroon ng hanap buhay. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagdiriwang ng ika-45 kaarawan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon, itinalaga ng National Museum of the Philippines bilang pambansang yaman pangkalinangan ang Quezon Memorial Shrine. Nagpaabot ng pasasalamat si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa National Museum of the Philippines sa pagbabigay halaga at pagkikilala sa Quezon Memorial Shrine. Ang Quezon Memorial Shrine ay pangalawa sa makasaysayang lugar sa lungsod ng Quezon. Kami ay patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Jade Buhoy, tumutok sa mga pinakahuling ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita.